Dumarating ang oras na kailangan mong mag-maintenance ng iyong sasakyan. Kahit anong uri ng sasakyan, may maintenance, maging mamahalin man yan o mumurahin. At ito na nga ang nangyari kay Chariot ngayon. Kailangan natin mag-maintenance. At ang mabigat dito, kasi mulye niya ang tinira. Ngayon kailangan nating baguhin ang mulye, magpalit at i-convert sa mas mahabang mulye para mabawasan ang alog ng ating Chariot. At syempre, mas maging maganda at smooth ang ating travel at ng mga nakasakay na ating mga passengers. At hindi nga naging madali ang proseso ng pagpapalit natin ng mulye kay Chariot. Kailangan natin pag-aralan ang bawat galaw, ang bawat pagkakabitan ng panibagong mulye dahil ito'y mas mahaba. At syempre, wala tayong karanasan sa bagay na ito. Tanging tiwala lang at lakas ng loob. Kaya paulit-ulit, pabalik-balik na sinubukan. Yan, tol, yung pangsapi na yan, putol. Wala na siyang persa, no, ramdam na natin yung ano nitong mulye, mahina na, naramdaman na natin yung pag ano niya, hindi na masyadong lumalaro. So palitan na natin ang lahatan para mas okay at mas komportable yung biyahe natin. Hindi madali ang gagawin natin to, kaya sinigurado natin ang ating safety. Kumuha tayo ng kahoy na maging pangtukod, yung siguradong hindi babagsak, dahil delikado, baka mamaya pasilip-silip tayo sa ilalim, bigla tayong mabagsakan at maging kwento na lang. At nang matanggal na nga natin ang luma nating mulye, sinimulan na nating guhitan ang bagong mulye para sukatin at putulin para may assemble na natin ang gagamitin nating bagong mulye. Doble ingat sa pagpuputol ng mulye mga ka-travelers, dahil ang mulye ay napakatigas. Baka mabasag ang ating blade ay tumalsik sa atin, delikado. At sinimulan na nga po nating baklasin at tanggalin ang mga dapat nating tanggalin. Kaya lang medyo nahirapan tayo sa pagkakataong ito dahil ang mga bolt ay meron ng karumihan, kaya matigas at mahirap baklasin. At pagkalipas nga ng 100 taon, natanggal na rin natin ang dapat natin tanggalin, ang mulye. Napapatulala na lang tayo sa ginagawa natin. Hindi natin alam kung paano natin isasalpak. Kailangan pag-isipang mabuti. Kaya minsan, patingin-tingin muna, pinag-aaralan at pinag-iisipan bago gawin. Unang subok, sinilip-silip kung pwede ba, pero negative. Sinubukan ko uli sa pangalawang beses na i-assemble ang mulye. Dinagdagan ko ng mga dating mulye ng Chariot, pero ang resulta, negative. Nilagari ko ng lagaring bakal ang mga plastic bushing na gagamitin natin. Tinanggal ko din ang pinakasapatos ng mulye sa ibabaw para ilipat sana sa ilalim kung magkakaigi. At hindi madali ang naging proseso dahil mahirap siyang tanggalin. Walang magandang pwesto. Kailangan kong sumuot sa ilalim kahit napakasikip para lamang madahan-dahan itong tanggalin. Mga travelers, ito yung sapatos dito. Nakaraan ito yun. Yan. So hindi natin pwedeng ikabit dito yung mulye kasi sagad, tama, no? Hindi talaga magkakaigi. Wala siyang play, masyadong tataas. So tinanggal ko to. Tinanggal ko tong sapatos na to. Ngayon, tinatamad ako magtanggal ng kabila. Meron nga pala akong hanger. Ito yung hanger ng para sa mulye. So, ang ginawa ko, ito yung pinutulan ko dito. Yan, tapos pinabutasan ko 20 pesos isang butas para siya yung gagawin nating hanger sa baba. No? Hindi siya pwede pa ganyan, no. Dapat ganyan talaga. So, yan yung gagawin nating hanger sa baba. So ang gagawin natin, ililipat natin dito pa ganyan sa ilalim, no. At sinubukan na nga natin ikabit yung inassemble natin kung magkakaigi. Pati yung sapatos para sa ilalim, tinukod-tukuran natin para makita natin kung tama na ba. Napakadaming proseso kong ginawa. Pasilip-silip sa ilalim, patukod-tukod, iaangat, ibababa, pero hindi talaga magkaigi.
Sinubukan ko ng weldingin yung ating sinukat kung kakaigi nga. Failed na naman. Mali ang ating ginawa kasi nakataas ang gulong. Dapat nakalapat lang siya sa lupa. Yun dapat ang susundan. Ang mayayari, nakalapat ang gulong nito sa kanyang sahig, kaya failure ulit na naman. Sa pagkakataong ito, inispat-ispat na natin ang sapatos sa ilalim. Kasi mukhang maganda naman ang pagkakalapat ng mulye. Okay, swak na swak. Kaso, hindi natin alam pag binaba na natin to kung ano nga ba ang kalalabasan. So guys, mabuo na natin, okay na natin, set up na. So magpupulyon tayo ngayon. Hindi basta-basta ang mapatakan ng baga ng welding. Napakasakit niyan. Kaya nag-helmet tayo para sigurado na hindi tayo mapatakan sa buhok at sa ating muka. At kinulayan ko nga ng asol ang mga mulye na gagamitin natin para unique at maganda tingnan. Yan ang kulay blue. So ito mga travelers, to, papakita ko po sa inyo kung paano ko diniskartehan ito si Chariot dito sa mulye natin na pang multicab. So ito, siyempre tinanggal na natin yung mulye. Ayan, na ano na natin, natanggal na natin lahat, no. Okay, so papakita ko din mamaya kung paano ko binuo yung mulye at ginawa ng paraan. So ito, natanggal na natin. Ito naman sunod natin tatanggalin. Ito, tatanggalin natin to. So gagrinderin natin kasi ito pa rin yung gagamitin natin. So gagrinderin natin to. Yan, dito lang naman welding yan eh. Malipis lang pati welding yan para mailipat. So aabante siya ng kaunti dito. So sunod natin gagawin ngayon mga travelers, i-assemble natin yung mulye. Ito nga pala yung naputol. Yan, yung pangatlo, pangatlong patong ng mulye, ito yung naputol, no? Medyo matagal na siguro kasi matindi na yung kalawang. So ito yung mulye ng multicab, no, na binili natin. Ang binili natin ganito ay bali 6 na piraso. Dahil wala tayong mabili dyan, wala available doon sa binibilhan ko na yung set na. Kaya binili ko ay 3 kabilaan, 3 nito sa kabila, puro madre. Kaya medyo matibay ito travelers, no? Puro madre ito. Yan, pininturahan na lang natin ang asul kasi yung madre, kasi ito madre din to. Pinutol natin na pang unang sapin. Yan, ganyan. Okay, so yung ginawa natin, ayan, ito yung mga pinagputulan nya. Ito yung mga pinagputulan. Ito yung pangatlo, buo din to, madre din. Pinutol lang uli natin pang 3 sapaw, no, para gawin natin pangatlong sapaw. Ito yung mga dating kay Chariot. Ito yung kay Chariot talaga to, nakakabit, no. Pang-apat. Okay na to. Assemble na. Ganon. So ito, welding. Tapos ito, welding doon. Ganon na. Angat na lang natin. So ayan mga travelers, madaming trial and error na ginawa natin para sa pag-assemble natin ng mulye ni Chariot. So yung datihan na mga mulye ay ginamit ko pa rin. Yung iba, pinutol ko, kinating natin, tapos isinalpak natin doon sa mulye. So ito, pakita ko. Bali, pininturahan ko na to ng asol. Ang bigat din, pininturahan ko ng asol. So yung pinturang ginamit ko dito, yung nabibili sa Shopee na anti-rust,
Ang ganda nga naman pag nakakapit, oh, tibay. Tibay yung pintura niya, so bilis din matuyo. So, aray ko, bigat, yan. Itong tatlong, una, isa, dalawa, tatlo, ito yung binili natin. Bale, puro madre, no? Kasi walang available na set na pang multicab, bale pang multicab to mga travelers. So, pinutol natin yung pangalawa para magkaroon siya ng pangalawang layer. Tapos yung pangatlo, pinutol din natin. Ayan. Tapos ito yung mga galing na kay Chariot. Yung mga dating mulya niya na pwede pang gamitin. Yun yung inilagay natin dito. Pa isa, dalawa, tatlo, apat. So, ito yung panlima. Ayan. So, kakabit na lang natin ito, ano? Oh, ano na rin, oh. Damage na. Maliit kasi, tsaka siyempre laging kargado. Yan, sumasabit. Kaya bumili tayo ng bago. Yan. Yung bagong binili natin na shock. Malaki na siya. Optimum Japan Technology. So, ito daw ay ginagamit sa mga van, sa mga Starex. Yan, ito din yung ginagamit sa panghuli. So, heavy duty. Itong ating nabili. Okay. So ito yung brand niya, no, Optimum Shock. 2 piraso ang ating binili. So ikakabit na natin. Unahin na natin siya pagkabit bago natin ikabit itong mga mulya.